Hey guys! Welcome back to my channel! Another day, another luto na naman. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go! Before we start, I would like to thank all of my subscribers, viewers, and silent viewers. Thank you so much for always supporting my channel. Your support, guys, are very much appreciated. And for the ingredients and measurements, please check the description below. At dahil nga nag-crave tayo today, ang lulutuin po natin for today ay ramen with shrimp and octopus. Nang pumunta po kami sa bilihan ng mga fresh na isda o seafoods kaninang umaga, ay nakita ko po itong isang tapok po ng shrimp and baby octopus. Tapos bigla po tayo nag-crave po ng mala-ala Korean po na recipe. Yun bang may ramen and shrimp? Tapos merong maraming octopus. Nakala ko po nung una ay mahal. Pero nang nagtanong po ako sa tendera ay mura lang po yung benta niya pala dito sa isang tapok. Kaya ayan, napabili po tayo. Kaya ngayon, ito po yung lulutuin po natin sa ating video ngayon. And alam nyo ba, na 90 pesos lang po natin itong nabili lahat. Tapusin ko lang po hugasan itong ating seafoods. Ayan, tapos na po yung ating tabugok kung tawagin po dito sa amin or baby octopus. Tinanggal ko lang po yung parang ngipin niya. And iso naman po natin hugasan itong ating shrimp. Ayan, ginunting ko lang po yung kanyang mga kalamay or yung kanyang parang gaway po niya. Para po hindi po sagaban mamaya pag kinain na. And tanggalin na rin pala natin yung parang naipo sa likod po niya. Gamit lang po ako dito ng toothpick pang tanggal. Ang ganda po nitong ating shrimp. Fresh pa po siya and medyo malaki pa din po yung kanyang sizes. And kung nakaabot ka na sa part na to, pakilike naman po yung ating video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pakisubscribe na rin and pakiclick din po yung notification bell para po maging updated po kayo sa ating mga susunod pang video. At patapos na po tayong maglinis po nitong ating mga seafoods, mag-prepare naman po tayo ng mga sahog po nito para sa ating lulutuin. Gagamit po tayo dito ng isang buong white onion. Hiwa na rin po tayo ng sili para may konting anghang. And pagkatapos natin hiwaan itong ating sili, ay gumawa naman tayo ng sauce. Meron po tayo ditong tomato paste, soy sauce, sesame seeds oil, white sugar, paprika, ground black pepper, and i-mix po natin. Ayan, okay na yan. Simulan natin ang pagluluto. And dito sa ating pan, naglagay lang ako dito ng kaunting mantika and ilagay na po natin yung ating white onion. And sa loob lang po tayo dito nagluto kasi sobrang init po sa labas. Pag okay na ang ating onion, itabi lang natin ito and ilagay natin ang ating octopus. Baliktarin na natin until maluto. Ayan, medyo okay na yan. Pwede natin ilagay ang ating mga hipon.
Ayan, para lang po tayo dito nagmalaala Korean. May pina-chopstick pang nalalaman. Ayan, medyo luto na po yung kabilang sides po ng ating shrimp. Baliktarin na po natin ito. Ayan, medyo okay na yan. Pwede natin ilagay yung ginawa natin kanina na sauce. Ayan, i-mix na natin ito. At yung natira na sauce sa bowl, simutin natin, lagyan natin ng tubig. Ayan, pag kumulo na, pwede natin ilagay yung ating ramen noodles. And bago pa natin makalimutan, ilagay natin yung mga kasama nitong seasonings. Ayan, paglaluin lang natin yan. And hindi kompleto itong ating Korean cravings kung walang egg sa itaas. Kaya maglalagay tayo dito ng 2 egg. At dahil nagmalaala Korean na rin tayo, lagyan na rin natin ng sesame seeds. And ang gamit pala natin ramen dito yung mild lang po yung anghang niya kasi may kasama po tayong ayaw sa maanghang. Ayan, kompletuhin na rin natin. Maglalagay na rin tayo dito ng seaweed wrapper. Ilagay na rin natin yung hiniwa natin kanina ng mga sili. At ayan, luto na po yung ating ramen. Try nyo na po ito. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!